Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa DWIZ 882. Ako po si Conrad Baral. Kasama natin si Jonathan De La Cruz at si Joel Lacsamana. Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Oh! Aeroplano na ba? Light lang daw ang lunch niya. Light. Ibig sabihin light color. Light color lang kayo naman. Kulay lang pala yun. Okay, mapapanood po at mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang aming app pang iOS at pang Android. Live din tayo sa aming Facebook page at saka sa YouTube page. Pero wala pa muna tayong video. Nagkakaroon tayo ng problema dito, technical problem sa ating studio. Ang ating text line, like, share, follow, subscribe, and comment. Comment. Text line 0999-376-6768. Ulitin natin, 0999-376-6768. Mapapakinggan, mapapanood ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 32. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Hindi ko binabati muna ng happy birthday. Okay. Si ang aking matalik na katunggali sa golf. Naku. Ayun. Si June Engracia. Pare, inunahan mo ko eh. Ayan, sumagot na rin sa akin eh. Sumagot na. Inuna-unahan ba kita? Oo, pare. Si June Engracia po dating managing editor. News editor. News editor pala. Ng Philippine Daily Inquirer. Okay. Sports, ano yan? Inabot ko yan ng sports editor sa Daily Express. Sports writer. Magaling na Magaling po yan na diarista. At ngayon retired, nag-aalaga ng apo. Magaling din daw siya lolo. Oo. Hindi lang sa golf, hindi lang sa... Hindi lang yun, pare. Apostolic. Medyo in the latter part of his existence, nung umabot siya ng mga 40 or something years old o higher, nagsimulang mag-triathlon. Unang marathon, kasi nag-runner naman yan. Mga 50s yata. Biglang nag-triathlon, pare, mahirap na laro yan. At nakailang timpalak yan, gaya nung ating multi-awarded sa New York, sa Boston. Si June. Kung saan lupalop ng daigdig na pupunta. Kung mag-training yan, sir, grabe. Yung triathlon, yun yung biking. Running, at saka swimming. Oo, pare. Yan yung tinatawag na Ironman. Ayun. Gawin mo yun, pare, na medyo 50s ka na onboard, mabigat yun, bro. Pero nagmamarathon din siya. Oo. Then along the way, in between to relax, medyo babanatan niya yung golf, yung mga score niya, yung edad niya. Mga ganon, pare. Medyo mananalo pa. Hindi matatan. Hindi ba nakakainis yun? Nakakainis yun. Sino? Yung ganon. Nananalo, pare. Tapos, ayoko rin batiin ng happy birthday. Si Raymond Bonkin. Yan ang GM ng Forest Hills Golf and Uy. Ano to veteranong GM. Okay. Umikot na to. Ng mga golf courses. Alam niyo yung trabaho ng GM na mahirap, ng golf course. Merong special school dyan. Napahirap yan. Sa Amerika. Nag-training sila. Paano magpatakbo. Kasi complicated dyan. Yung maintenance nung... Ang pinakamahirap dyan sa magiging manager ka ng golf course or golf club. Yung pamimili ng umbrella girl. Ay, nako. Pinakamahirap yun. Ay, nako.
Tapos kung may mga pasaway pa na members. Hindi, alam mo, nung araw, long time ago, hindi, when I didn't know any better, corporate pa ako nun, minsan stressed ka, nag-golf ka. Okay. Tapos nakikita ko yung mga, sabi mo, manager, golf GM. Alam mo, pag medyo nag-retire ako, tanong Ito, kung ganyan ang trabaho ko. Aba, kailangan mong kumuha ng kurso. Kailan may course? Hindi, tsaka nakita ko, hindi pala madali rin. Ay, ang hirap. Ma-stressful. Yung mga... Kasi kakala ko kailangan mahilig ka lang maglaro, hindi nga eh. Pag nag-aaway pati yung mga... Oo. Parang ang nahihirapan si Jonathan daw sa pamimili ng umbrella. Oo, Ang mas mahirap dyan, yung makisama sa mga members. Dahil iba-ibang personality. Ibang klase yan. Ang matindi dito kay Raymond. Champion golfer pa to. Kaya magaling. Maganda. Actually, dapat ka champion golfer para maayos mo yung golf club. Naintindihan niya ang laro. Okay. Yeah, At saka hindi ka pwedeng pagsabihan ng mga members. Gusto maglaban na lang tayo. Hindi kasi may mga nakita akong golf course manager na yung ambanto talagang maglaro, hindi ano, pero iba yung skills nila, yung Sa management. Daw meron yung mga Pagpili magagaling na talaga. umbrella, Oo. Di ba yun, sandali, excuse me, yung kaibigan mo yung nasa, ano ba yung magandang course sa Elena? Santa Elena. Si ano, yung Si Hechano ba? Ngayon si Mary Grace. Mary Grace, di ba? Hindi siya GM. Hindi siya GM. Siya lang ang in charge sa mga special events, tournaments. Ayun, magaang kausap yun. Mary Grace. Si Mary Grace. Ano rin yun? Kala ko golf course manager siya. Champion naman kasi dati yun. Ang ano po dyan, kung medyo hindi ka marunong sa mga ganyan na ano, pagalingin mo na lang yung pagkain. Yan. Yun. Yan. The best. The best. Para sa Lahat happy. Okay. Happy. Meron pa ba? Ayaw natin batiin. Ay, babatiin ko na lang. Ayaw ko magpasalamat kay Atty. Philip Cruz. Oo. Ay, Atty. Philip Cruz at saka si Lisa. Wow, Ang sarap ayoko naman po. ng tsokolate. Ay, wag. bro. Ay, walang kakwenta-kwenta yung Yung chocolate cake. na makapal yung chocolate. Ang Balrona. Naku. Ayoko Ayoko muna magpasalamat magpasalamat kasi sa ganyan. at kasi dodoblehin pa niya eh. Okay. Bago mag-Christmas eh. Darating pa yan eh. Philip, huwag ka naman ganun. Napapataba kami. yung mga Dalawang klaseng tsokolate binigay niya, bro. yung mga nangangantsaw dito, natalo Ateneo, buti nga. Buti nga. Hindi, UP talaga kami. Ako nag-aaral din ako sa UP. Nilag-lag ang mga baliktad ng mga tukagad. Kita mo. Hoy, magbo-bonfire tayo. Di ba, masarap ang feeling na nanalo eh. Yung lasal. Ay, mga pamangking ko, naglasal eh. Anak ko nga, naglasal eh. Yung kapatid ko na naglasal, sabi ko, di ba, hindi ka naman nag-graduate eh. Wala rin daw palang camera sa YouTube. Opo, inaayos pa po. Yung ating technical team. Ganyan talaga kapag, kumbaga, bata-bata pa itong ating bago. station eh. Parang Ateneo, puro mga Mga bata pa, kaya... musmus pa yung mga... Pero magandang simula. Nananalo sila sa umpisa, talaga yung endgame ang problema nila palagi. Yun, doon mo makikita. Doon makikita yung... Ang pagiging veterano. Yes. Sa endgame. Isipin mo doon sa... Yung Lasal, tinambakan na all the way. Oo. Ang Enyo, nagulat ako sa Lasal. Kasi yung Enyo, magaling yun, dapat. Yung Enyo. Ibang klase Lasal ngayon. Oo, yung team nila talagang nagano na. Kawawa naman kasi ang sponsor niyan eh. Mahirap lang ng tao. Oo. Si Ricky Rason. Ricky Rason lang. Oo. Ang net worth ata niya nasa $6 billion lang eh, no? Mahina. Kawawa. Pobre. Pobre. Ang UP, marami nagtutulong-tulong. Oy, ang UP, intact yung kanilang team. Intact. Marami nagtutulong-tulong. Saka nung umpisa, si JJ attention lang. Pasensya na kayo. Violin and cello. Sabi nila, hindi raw nakikita ang kagandahan lalaki natin. Medyo inaayos pa po. Naayos pa po. Meron na lang kung hindi babatiin, pero hindi naman birthday, pero naalala ko lang dahil kausap ko si paring Conrad. Kasi nung weekend, hindi ka si Lito Gagni, Hindi. Hindi, Walang balot sa kape. Hindi, nagkaroon akong konting pera, pare, bago lumagpa sa palad ko, nag-suicide ako, pare, bumili ako ng pang-adobo. Wow. Manok.
Balot. Tsaka yung baboy, pare, pinili ko pa yung pork rib. Pare. Ngayon makikita, Maggie, ayan, alam ko piniprepare niyo, lulutuin niyo na. Sabi ni Conrad, lagyan ng bawang, yung suka, at Bailey, yung dahon ng laurel, paminta. Basta yung bawang, wag mawawala. Secret. Pero anong bawang? Anong gagawin mo sa bawang? Medyo dikdikin mo na ng konti. Kasama mo na iluluto. Itsa mo dun sa pot para talagang para medyo mayroong sayang Kailangan yung mabawang. siniside kong adobo pag hindi maganda yung kalabasan. Kailangan talaga mabawang yan. Babawang, Sige, bawang, lagay sa suka. Okay. Yun na. Okay. Dahil may food crisis tayo, kaya mabuti. Gusto kong maayos yan. Congratulations sa President BBM and First Lady. Uy. Ito, ayan mga bata. 20,000 Uy, ang ganda. mga muspon. Pumunta sa Malacanang. Pumunta sa Malacanang. Kayong mga nandi dyan, wag yung Yan magandang pampagana yan. pampagaan. Okay. Yung mga wag nyo kasi- agawan itong mga ito ng gifts. Aagawan pa ng regalo. Mga loko, no? Sino yung mga agaw naman May mga- dyan? Maraming loko dyan eh. Loko. Wag nyo na, mga bata, bigay nyo na sa kanila. Bigay nyo na sa kanila. Ika nga sa raffle, yung bang, wave! wave. I-wave mo na. Wag Hindi naman kaila sa atin na mahirap talaga ang buhay ngayon. Yes. Oo. At hindi naman natin pwede sabihin kasalanan lahat yan ni Hindi BBM. pwede. Okay? The whole world Oo. is not in a good economic situation. Sure. Okay? Dito nga ho sa atin, yung kahuli-hulihang survey ng SWS, ang sabi nila, isa bawat 3 Pilipino. So more than 30% yan. Ang sinasabi nila po, lumala ang kanilang quality of life in the past year. Okay? Yan po yung result ng survey noong katapusan na September hanggang October 1. Bumaba daw po ang kanilang personal quality of life in the past 12 months. Samantalang halos pareho din, 28%, 30% yung sinabi, no? Na lumala. Yung 28% ang sinabi nila, gumanda. Oo. At yung 41% po, wala lang. Wala lang. Chill lang sila. Even lang. Kumbaga, bawi. Claimed nothing changed. Bawi lang, bawi. Past 12 months. Quits lang sila, quits. Even now. Bawi na. Even now. Even now. Okay, so, ang importante po rito, yung bakit yung 30% ang sinabi nila, lumala ang kanilang quality of life. Tinignan ko po yan. Ang sabi ng survey, dalawa kasi ito Meron silang survey naman, pag tinignan nyo yung report kasi dito lang sa quality of life. Pero pag tinignan nyo, pumunta kayo sa social weather station, report mismo, Website. halos na i-relate nila yung survey na yan. Doon sa hunger. So, nagganon din sila, yung gainer at non-gainer sa Mas marami po nagsabi na sila ay nagutom. Therefore, yung quality of life dito sa Pilipinas, para sa ganang akin, related sa pagkain. Napakasimple lamang po ng ating pananaw dyan na Pilipino. Hindi naman tayo naghahangad ng dalawang kotse. Hindi. Helicopter, hindi. Hindi ganun Hindi naman tayo industrialized first world country. Tayo lang sagana. Na lahat ng gamit sa bahay meron ka. Sagana lang sa pagkain. Meron ka swimming pool. Sa Pilipino po yung sagana sa pagkain, ayun ang quality of life. Kasi yung pagkain sa atin, kasama yan sa ating social life. Family life. Di ba? Malakas ang ng pagkain. Hindi ho tayo individualistic. Hindi. Yes. Salo-salo nga. Kung tawagin nga natin, mag-order tayo sa restaurant. Family style. Yes. Ibig sabihin, nasa gitna yung pagkain, magsasalo-salo tayo. Hindi naman tayo Ano yun nasa kultura natin yun. Yung sama-sama, mas gusto natin yung... Umuwi lang ako, maayos yung adobong iluluto mamaya. Naghihintay sa akin, masayang-masaya na ako. Hindi ko na kailangan ng Ferrari. Yan. Ganito po, noong September survey,
10% ng Filipino families daw nakaranas ng involuntary hunger. Oo, involuntary hunger. Okay, yan po ay tumaas. So, ibig sabihin talaga, yan ang quality of life sa atin. Associated talaga yan. Associated sa pagkain. Okay. Hindi yan yung mga nag-intermittent fasting, hindi. Hindi po. Hindi. Hindi. Kasama yan. Malayo. Malayo yan. Si Attorney Trixie lang yun. Ito pa ho. Saan niya mga kwan daw? Among Anong areas na yan? education. Ah, In terms of education, yung mga college graduate, Okay. ang mas maraming, quality of life tumaas. Okay. ibig sabihin, Related sa educational Education, attainment. Okay? Susunod doon, yung mga high school graduate. Susunod doon, yung mga grade school, elementary school graduate lang. Doon nasa baba, yung hindi nakagraduate man lang ng elementary. Sila po ang maraming nagsasabing bumagsak ang nilang quality of life. Okay. Well, understood. Therefore, related dyan sa level of education. Napaka-importante nun. Napaka-importante niya. Importante sa atin ang food, agriculture, at education. Buti wala rito yung health. Wala pa. Hindi pa Wala nakukonsider. Hindi pa nakukonsider yan. Kasi, nabibigyan pa ng ayuda. Oo. Sa health. Tsaka, hindi naman tayo, matiisin tayo eh. Sa totoo lang. Oo. Sa totoo lang. Konti Okay sakit yan. lang. Wala. Konting-konti sakit lang. Hindi naman natin Tama, Hindi matiisin iniinda. tayo. Oo. asikasuhin yan eh, di ba? So, yung pagkain ho, yan ang, kumbaga, dinaramdam ng Pilipino. Kaya napakalaking challenge yan sa Department of Agriculture. At saka sa iba pang mga ehensya. Lalong-lalo na, yung may mga mga record harvest sa ibang mga mga banda ng Pilipinas, hindi nadadala sa kung saan dapat dalhin. Oo. Tama. Logistics. Yeah. Sticks. So, yung pagkain, kapag naasikaso natin yan, Malaking bagay yun. magiging tataas Oo. ang ating quality of life sa pakiramdam ng mga Pilipino. Kababayan natin. So I think the President himself is on the right track kasi ang concentration niya, food security. Security. Kaya nga Pagkain. kinuha niya yan Ang problema ko lang, kung yung kanya mga bata, Bata. naniniwala doon sa kanya. Food security. Kasi mahigit sa taon na. Wala pa tayo naririnig na mahalaga o malaking pagbabago. Hindi parang hindi Diyan sa- hindi urgency sa mga urgent sa ating Hindi, meron. Action plan. Hindi, minsan mabab action plan. Logistic act. Tapos yung iba naman, puro West Philippine Sea. We are winning the media war against China. Ha? Pakialam ng tao ng layo sa bituka. 7%. Media war. Media war, oh. So they consider it a media war. Oh, wag. It's not actually a conflict. Oo. It's all in the media. Oo. So bakit kailangan may media Napipilitan daw ang China sumagot. Bakit kailangan natin ng media Media war. war? Oo. Bakit tayo kailangan bangayan Oo. sa China, sa media? Why? Anong puntos natin doon? To have the Americans establish their bases here? Ayan na. Ganun ba? Justification yan. Just to Oo. justify. Kaya kailangan may Mga patrol? media war? Hindi ko maintindihan yun. Wala. Huwag na sana silang magsalita tungkol dyan. Aha. Meron ho kasing ongoing debate tungkol dyan doon sa mga think tank. Ano? Yung sinasabi nila, halimbawa, itong side ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Pinyol. Kailangan daw, kung maasikaso natin yung bigas, ang average daw natin ngayon, tumaas na pare. Naging 4 tons per hectare na. Okay. From 3. Dati naging 3 yan eh. From Ang punto niya lang, kung yan ay maging 6, kumbaga na doble yung 3 noon, exporter na tayo. Ang tindi na At natin. yan 6 po, kayang-kaya. Yes, kayang-kaya talaga natin yan. Meron mga nagsasabi naman, paano yan? Pag tumaas pag pinataas mo yan, yield niyan, tataas din ang input ng farmers. Diba? This is the economics of it. Tataas ang kanilang cost of production, ang kumbaga. Mababawi ba nila yon? Okay? So, ang problema ngayon, tataas yung iyong cost of input, ang taas ng iyong harvest, mababawi mo pa. Kasi pag tumaas po ang harvest, ibig sabihin,
mag-i-stabilize ang price. Baka hindi kayang bawiin ng farmers. Pero ito po ang ito yung opinion ko naman. Tama yung point niya, pare. Tama yung point ng mga think tank na yon. Kapag pababayaan mo lang siya, free market, magkakaroon nga ng imbalance. Sobrang dami supply. Tapos Para dumami yung supply, tumaas ang cost ng farmer, hindi nila mababawi kasi yung presyo, they are a victim of their own success. Yes. Yan ang mangyayari. Tama! Yung argument. Ito ang akin. Ano ang role ng government dito? And that's the time, yung government intervention, kailangan mangyari. Yung mga ayudang sinasabi niyo, di yun na ibigay ng farmers. Malaki naman ang ayuda. Subsidy sa inputs. Malaki yun, ha? There are 4 items na malaki ang ayuda ng gobyerno. Actually, seeds. Seeds. Fertilizer. Ginagawa ba ngayon yan? Yes. Okay. May pera tungkol dyan. Meron. Rice and Corn Program, meron. There is a program for that. Walang program sa tariff reduction. Wala pa. Hindi, continuing yun eh. Continuing towards reducing it. So, Continuing yung lobby. fertilizer, Okay. mechanization, meron. Ang kailangan pong i-organize ngayon, tama yung sinasabi ni Parang John at nandyan na yung inputs. Irrigation, meron din. Ayan. Ay kailangan naman ng government intervention sa post-harvest facilities. Yes. Yan na papasok, yung post-harvest. If we leave the market as it is, tama yung argument that the successful rice program paakyatin ang yield. The farmers will be the victim of their success. Pero kaya nga may government Intervention. to intervene in this situation. Ano ba kailangan ng bayan? Hindi ba pagkain? So wag tayo mag-produce kasi hindi naman ang sama nung ganun thinking. Oo. Because the economics is against it. Yan din po ang thinking ng mga ilang technocrat sa cabinet. You'll become a victim of your own success. Pag-import na lang tayo, which is bad. Pag nangyari kamukha ng may nangyayaring ganyan, sinasabi natin, ginigera natin ang China. Oo. Paano yan? Paano yung kung asa tayo sa importation? Patay na tayo dyan. The key word here is security. Okay? Security, food security. Kahit anong mangyari, meron tayo isusubok. Oo. Yun ang susi dito. So therefore, kailangan atupagin yung post-harvest, pare. Napaka-importante, no? Logistics, kasama na yan. May action plan. May action. Yung nga eh. May action. Hanggang papel. Yung mga mini silos. Yan. Yung mga ganun. Yung rice milling facilities. Oo. Yung warehousing yan. Pare, yung problema. Drying area. Drying area. Huwag sa kalsada. Kalsada yun eh. Ginastos na naman. Ginastos na yun. Ano na yun? Ginastos na naman ni Congressman yan. Infrastructure. By the way, sisingit ko lang, nung nasa Christmas party ako ng Metro Pacific nung Friday, binanggit sa akin ni, yung one of those rare moments na nakahalubilo ko sa MVP. Si MVP mismo. Hindi si Muscleman. Hindi, mamaya si Hindi si Ping. Muscleman. Hindi si Mike. Hindi, mamaya na si Mike. Doon na imbossing na lang. Si MVP. Si bossing. They are steadily going into agroforestry, agro-industry. True. But sabi nga niya, you have to... Baby steps. Hindi baby steps. You have to learn to stand first before you walk, before you run. Ganun. Yan ang sinabi niya. Quote-unquote yan, bro. Tama yun. Tama That's what he said. So, kasi inang una, hindi ba kayo mag-i-invest I mean, that's what we need, food security. Wala sila experience dyan eh. Ang may experience dyan talaga, Gokong Wei Group, San Miguel, Lucio Tan Group. Sa mga malalaking mga conglomerates, yan lang ang nakikita ko may experience talaga dyan. At saka sana yung dati, yung Vitarich. Well, they're trying to work it out. Sarmiento Group. At saka yung dati yung Swift, ano ba yan? Yung kay Ramon Concepcion. Yan, dati meron experience. Wala na yun. Kanya lang. Wala na. Talo nga pati yung ice cream. Okay, 8:31, kumakaway na si Doc. 8:31 na umaga, DWIZ 882 Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ.
Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, at si Atty. Yes! Cruz Angeles. Ay. Natutulog naman. Nakikinig ng music. Muna. Bago mag-light meal. Sabihin ng light po. Yung kulay niya, light lang. So, white, cream, mga ganon. In preparation for the long haul. Ayaw din natin batiin, parin Jonas. Wag! Yung classmate mo, Wag. Tony Boy Wako. Kahapon yan eh. Birthday niya. Hapon. Happy birthday. Hindi ka namin binabate. Oh. Ayaw namin. Summa cum laude namin yan. Summa Summa cum laude. Really? Yes. Grabe, talino. Talino yan. Talino. Si Tony Boy. Nagano yan eh. Alam ko, nag-Stanford. Balitang-balita noon sa eskwelahan na siya nagpunta na Stanford. Kasama ni... Ang kabatch ko kasi, hindi ko naman kabatch, nauna ako ng... Si Choi. Si Choi. Na magaling. Yan po yung restaurateur. Oo. Magkakapatid na yan. Yan. Si Bunso. Tony Boy at saka si Governor Eli Remolona, Stanford. Pareho Stanford yan. Governor of BSP. BSP. Hindi basta-basta nakakapasok. Hindi. Sa Kasi Stanford, wala pa mga dating graduate. Ngayon ang mga Pilipino nakakapasok na sa matitinding universidad sa ibang Kasi mundo, na-endorse sila. ng mga nauna sa kanila. Pero yung kanila, sila yung trailblazer. sila yung trailblazer, kaya mahirap pang pumasok noon. Sa umpisa, mahirap yan. Pag hindi ka ini-endorse ng mga alumni, Kaya kailangan may mag-endorse. merong ma-endorse sa'yo. Kaya hindi ako nakapasok ng Harvard dyan sa Caloocan. Sa Caloocan, ha? Tayo din natin batiin si Edwin Eusebio. Ng happy birthday. Si Edwin, kasama natin yan dati. Ngayon, kanina pare, pinag-usapan namin ni Joel. Yung sabi ng World Bank, nakikita daw nila ang Philippines by 2025 or 2026 at the latest, magiging upper middle income economy. Kasi right now, lower middle income tayo. Since 1987 pa. Ganun na tayo now. But now, we may be, this is in line with yun din ang vision ni PBBM, ni President Bongbong Marcos, na by 2025. Yung Philippine Development Plan for 2022. Ano ibig sabihin yan? Ang sukatan po kasi niyan, income per capita. Ano ang average income per capita ng Pilipino? Okay? Well, ang ibig sabihin niya, umuunlad ng economy. Pero yung income kasi na yun, yung pong income per capita na yun, kumbaga, it's just an idea. Hindi ibig sabihin bawat Pilipino ganun nga ang income. Meron tayo sinasabi na yung income natin ang sama ng distribution. Nakita nga natin, pwede natin idugtong to doon sa survey ng SWS tungkol doon sa quality of life. Na ang main cost po ay pagkain. Okay? At ang isa sa major factor dyan din ay education. So, ano ang investment ng Philippine government? Pagkain at education. Makikita natin sa budget yan. Okay? In other words, we're doing the right thing. Yeah. We're on the right track. We're on the right track. At isinasama na dyan. But it takes time. Isinasama na dyan, paring Conrad, paring Joel, yung tungkol sa health. Kasi papasok na ano yan? Quality of life yan. Quality of life yan. Aanhin mo ang income. Aanhin mo ng middle income status for the whole country. Kung yun namang iyong mga mamamayan, dissatisfied. Mahirap yun. Ang quality of life nila, napakababa. Ang big sabihin po niya, yung income distribution. Dapat. Skewed na skewed yan. Ayon sa aking paboritong column dito. Yeah. Those who are of globalized mindset, that will trickle down eventually. Yung benefits ng growth na yan. Hindi ka naniniwala doon? Yung trickle down na yan, wala nagkakaroon ng toll Nahaharang somewhere. Naharang somewhere. Naharang somewhere. Ang tagal po ng natin, from 87. Hanggang ngayon. Para umangat.
And Vietnam achieved it in no time. China. Ganun. China lalo na. One generation lang sila. Yung policy ni Deng Xiaoping, Xiaoping. nung nag-take over siya, ang policy niya po, bigla everybody should get rich first. Yan ang kauna-unahan nilang ano. Well, yun ang sign na magkakaroon ng free market Yes. ang China. Hindi na government-controlled ang economy. Capitalist na sila. Oo. Pero state capitalism. State capitalism. ibang style. Ang tawag nila doon, free market. Oo. Ang capitalism po, by definition kasi, Oo. yung mga capitalist, yung mga may pera ang nagdidictate ng policy. Oo. Ganun. Oo. Regulatory. By definition. Regulatory. By By definition, definition, ano pwede. capitalism. Okay. Pero ito hindi. Sa kanila, Hindi. free market, State. but state dictates the policy. State dictates the policy. Ayan. Kaya ikaw, Wala silang lobbying doon. wala. Yung mga sina Alibaba, Oo. yari nga siya. Yari nga. Meron lobby doon, but ang bosses ng lobby po, mainly from the military. Yun lang, ang pinakamalakas. Oo. Kasi nandoon sila Hindi sa nyo kami Politburo. pwedeng bawasan ng budget. Yan, Halimbawa. So, a guy like Jack Ma, wala walang yun. mga kiskis-kiskisan na. Inulunga siya Inilagay nga siya sa Outcast nga inilagay nga siya sa hindi naman concentration camp, lang, re-education. Education. Ano ibig sabihin? Naka-dance cap si Mokong. Kasi Nagtatanim yabang siya. siya. Oo. Tayayariin mo ang policies? Ay, hindi ka pwede. Okay. Samantalang kaya siya naging Naging Alibaba. sumakay lang siya doon sa infrastructure na ginawa ng government. Oo. Yun ang sinasabi. Later kakagatin mo yung the hand that feeds you. Kakagatin Patay mo. ka. Hindi Never, pwede yun. not Hindi China. pwede. Oh. Sinasabi po ng World Bank ngayon, paano magiging even? O at least, bumaba Maganda. yung income. So, ang kanilang concentration daw, yung digital divide. Yung ibig sabihin, Ayusin. internet. Oo. Yan yung internet, pag yan ay naging available sa maraming Pilipino, mas maganda ang kanilang prospect sa negosyo. Oo. Yung mga maliliit na negosyante. That's the surest way na ma-distribute yung economic gains. Oo. Kung magkakaroon ng mas malawak na pagtingin ang taong bayan, etc. Precisely. May choices Yes, and everything. yes. Kung secure at saka affordable, Ba't hindi ba affordable ngayon? ilan bang MBPS? Ikaw, ang problema rito, ang hinaan ng signal. Oo. Napakamahal. Yun pa. lang. Yan ang problema. Anak ng Kaya nga si Presidente doon sa pagpunta niya. pero nakikita ng World Bank yan anong ginagawa natin dyan? Sabi niya, digital divide. We have to reduce the digital divide. Kaya isa sa mga malaking programa ng Presidente ngayon, yung digitization nga Kaya nga, nung pumunta sila sa APEC, di ba meron yung Agila? Nag-sign ng agreement. Agila, oo. Agila pa pangalan. Agila ang pangalan. Talo naman Oh. Agila pa kayo dyan, talo naman. Oo. Ilo-launch yan early 20. Ano po yan? Dedicated satellite satellite sa sa Philippines. Pilipinas. Sana nga, para mag-improve ang quality ng ating internet Oo. at maging mura. Yun ang important. Maging mura. At yan po internet na yan, hindi yan para sa magmarites kayo sa Wala kayong sa gagawin. internet. Oo. Hindi. Wala. Mahalaga yan Information. Yan. Ang dami pa rin nagninegosyo dito sa atin. Oo. Small businesses. Pero kulang na kulang sila sa sa information. Halimbawa yung market, pricing, saka makakakuhang mas murang inputs. Yan, Mga ganun ganun. So, under the control ka ng mga merong mga monopoly. Oo. Yun ang hirap dyan. Yayayarin ka. Pag maraming information, may hihirapan niya mga monopolistic tendencies like Grab. Oo. Yan. Kaya yung Grab, May ganyan. choices ka. May choices. Ngayon, isa pa daw, na paraan para ma-distribute yan income na yan. Education. Opportunities yun. Opportunities. Ano ibig sabihin mo na opportunity? Ibig sabihin nun, pag mas meron kang nalalaman, skills at lahat, mas Tataas ang ganansya mo. Yan. Tama rin naman. May punto rin naman yun. Oo. Samantalang kung bihirang-bihira kasi yung kahit na hindi nakapagtapos ng high school, naging successful. Hindi. Hindi po rule of the... Lahat yun. hindi yun.
Yung, Pero nagkaganon. Pero yun dala na lamang din ng sheer determination. Okay. yun yung makakagawa ng isang idea mula sa kanilang garahe, sa garage. Yan, mga ganon. Yung mga ganon. Hindi bihira yun, di ba? Bibihira yun. Tapos, kailangan din daw po, para naman sa education to, no? Sunod-sunod yung isip ng World Bank kung mag-isip sila. Digital, education. Paano ma-educate ng gusto ang mga tao kung merong stunting at malnutrition? Yan. Ano pa rin yun? Uuwi, pag malnutrition po pinag-usapan, babalik tayo doon sa food security. Naikot, bumabalik at diba? bumabalik sa pagkain lagi. Food no? security. Yun, plataforma mo yun Paano ka paano ka mag-digitization? Digitization. Kung wala kang pagkain, hindi ka pagkain. Gutom na gutom ka. Wala. Gusto mo maghanap buhay? Oo. Hinang-hina ka, malnourished ka. Wala yun. Ang matindi yung stunting. Kasi yung pong stunting, yung ability to learn ng isang tao, Malaking babagsak. bagay yun. Malaking bagay yun. Halimbawa, ikaw may employo ka sa isang pabrika. Yan ibibigyan ka ng manual. Yung manual na yan, babasahin mo yan at doon mo makikita kung ano mga scope ng iyong gagawin. Oo. Kung hindi ka marunong... Kung mahirap ka umintindi. Limited na agad yung chances mo, pare. Samantalang kapag factory, technical position ka, napakaganda ng sahod niya. Actually, yun ang nakita nila. Yung tungkol doon sa either hindi ka marunong magbasa o hindi ka marunong mag-intindi o nahihirapan Comprehension. Yan, bro. It starts early sa basic education, bro. Definitely. Kaya nga importante yung trabaho ni VP Sara na critical yung pag-streamline ng K-12. Hindi, ang nagiging problema nga dyan, yung mga dapat, halimbawa, computer, nung hindi naman dumadating yung computer na totoo. Yung mga ganong klase. O kaya yung instructional materials, hindi na de-develop ng mabuti. Meron siya sinabi dyan tungkol doon sa world test. Sumasali tayo doon Sumasali tayo doon. Meron lumabas ngayon na sa kanyang opinion daw, parang wag na muna nating wag na muna daw nating pansinin yung mga results na yun. Dahil nga naman, yun yung test na yun ay binibigay ng isang organization sa mga bayan kamukha ng Pilipinas, yung gusto nilang malaman kung yung kanilang education program successful. Mabuti ba ang results? Okay? Sa atin pong sitwasyon, diyan natin nakita na we are lagging behind all these countries, yung pong mga progressive countries. Okay? Nahuhuli tayo dyan. So, ang sinasabi po ng ating Education Secretary, Sara, who also happens to be Vice President, sa ngayon po, hindi pa natin pwedeng pasinin at criticize. Because nasa kalagitnaan pa lang tayo na to improve our education system. Kasi nakikriticize tayo Bakit daw... Napakababa. Talaga namang mababa yan. Noon pa Kaya nga tayo nagsusumikap kasama nga sa program. Ang laki ng binigay ng BBM administration sa education. Yes, pinakamalaki pa rin. Okay. Merong kasi tayong results doon na middle of the year ba yun? Na nakita, pinakakulelat tayo sa reading. Reading comprehension. Okay. At yan ay sinusukat noong test na yun. Hindi contest yun. Hindi Miss Universe. Hindi. Kaya nga lang para lang makita natin yun kung nag-i-improve ba ang ating education system alongside the other countries. Nami-measure yan Meron test. Yan po
hindi yan para sumikat Hindi. ang Pilipinas. Para masabi natin, magaling tayo. Number one. Hindi ho eh. It's a tool. Kasangkapan po yan para malaman natin kung anong pwedeng adjustment na gawin sa education. Ano rin yan eh. Mayroong great divide din sa education. In what way, sir? Yung mga halimbawa, yung mga nasa eskwelang yan ba science high school etc. Kaya yung mga private na medyo Okay, medyo na sila nangungunan Kahit halimbawa. pa paano, yeah. Diyan kay Sek, palagi nananalo sa math yun. Contest international. Paano kaya? In other words, meron silang ginagawa na tama. Ba't hindi natin kunin yung kanilang sistema para ipatupad sa lahat? Yun ang gamitin yung mga natin. ganong klase. Di ba? Well, possibly because gusto natin kahit pa paano inclusive na wala masyadong maiiwan lahat. Yun nga. I say this because ako tumira ako briefly sa Singapore. In my first years there, kasi may mga kaibigan ako at may mga anak, I was astounded by the fact na yung meritocracy nila extends hanggang sa educational system. Yes. Talagang kind of brutal eh. Pag naiwan ka. Maiwan ka doon sa may lowest tier silang schools na dyan yung mga hindi makakompete doon sa mga na para doon sa grade school pa lang hanggang high school. Tayo kasi Now, but sabi ko nga, grabe naman yan. But sabi, that was what was mandated by our leaders para if we want to compete, so sorry pag hindi makahabol yung mga medyo mahihina-hina. Maraming factors din yun. Oo. Maraming factors tayo sa ating kasi yung yung instructional material, Okay. teacher education, Okay. yung dami na estudyante bawat section, yung mga ganung klase, classrooms, So, dami. Based on economics na yan. Infrastructure at soft and hard infrastructure. Okay. Okay. Maraming But then again, ang maganda naman sa atin, meron tayong those na hindi naman lahat pwede mag-college, pwede mag-vocational. Yun ang ating sanang di ba? yun ang ginagawa natin. Yun ang ginagawa natin ngayon. Yun na nga yun eh. Kung meron tayong system na yan, yung TechVoc. TechVoc. Okay. Pero kung matindi ang ating stunting, maraming maiiwan. Balik na naman tayo ron. Andun na nga yung sistema, may opportunity sa'yo. Mag-TechVoc ka. Di ba? 2 taon lang ng senior high. Pagkatapos mo mag-TechVoc, pwede ka na magtrabaho. Paano nga kung may matindi ang ating stunting, marami pa rin maiiwan doon. Okay. Finally po, ang punto ng World Bank sa how to evenly or kumbaga in government intervention dyan sa income distribution natin. By the way, hindi lang Pilipinas ang may problema dyan sa income distribution. Marami. Karamihan. Mas matindi po ang income distribution. Sa ibang bayan, ang problema nila. So, ilan lang yung nagpapasasa at yung nasa baba, naiiwan. Ang kailangan daw dyan, yung mga government programs, lalo na dun sa mga nandun sa bottom, maging effective. Ano dyan? 4 Ps. Yan. Okay. Yung mga yan. Yan. Ibig sabihin, Yung mga yan. wag nyo nang kangkungin yung mga ayuda. yung mga ayuda. Sama ng salita. Kinakangkong nyo. Wala na kangkungan. Yan ang problema nadidikit dyan pa eh. Dumidikit pa eh. Dumidikit pa. Pamalagkit. Halimbawa, 3,000 na lang ang every month na binibigay. Halimbawa. Magiging 5 na lang. Magiging 500. Di, wala. Kinangkong na yun. Operational costs. Nako. Yan, mga... So the wheels will run efficiently. Yan o ang, okay sa atin, magandang balita yun, na magiging upper middle income tayo after, ilang yan? 30... After 87 eh. So, 30, hindi, 2005 versus 38 years. Mabigat. Ang haba ng atin para ma-improve natin yung next level natin. Almost 2 generations. Yung iba po, grabe. Ang bilis nila naarating. Vietnam, one generation. Dayari nila. Meron pa sinabi ang isang diplomat. Yun daw may mga investors kasi umaalis na ng China. okay. Gusto nilang pumunta sana yun. Lumilipat na sila. Halimbawa, may mga Japanese semiconductor
like Hitachi. Napabalita yan eh. Meron silang malaking planta sa China. Gusto nilang i-relocate yan. Okay? Dahil ang gusto po ng mga kumpanya na to, Diversify. mas predictable Yung ang magiging policy. Okay. Hindi daw ganyan sa China. According to the ambassador of UK here, ang problema, hindi ho tayo ang nakakaakit niya mga lumilipat na yan. Hindi Pilipinas. Hindi tayo mas marami raw sa kapitbahay natin Vietnam. ang nakakakuha niyan. Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Meron napupunta sa atin. Pero Pero hindi ganun karami. ang ibig sabihin niyan, yung ating business environment that is not conducive. Hindi pa masyadong Hindi pa. makaakit. Hindi yan nakukuha ko sa incentives lang. By the way. Hindi. Hindi. Akala ko ba yan ang ginagawa nila? Ang problema raw po, Ease of doing business. wala yan. Ayan. ang problema raw po, yung lack of transparency in government malalim yan. regulations. Malalim yan. Okay. In the final analysis, it's governance. Yes. Kasi when it comes to worker skill, Kaya natin. nandyan na lahat siya, English speaking, westernized. Tayo nga yung pinakamatindi sa ganun eh. Westernized ang labor skills. Yung transparency daw ng government regulations. Kasi ganito may mga nangyayari, hindi natin alam. Bigla na lang bubulagain ka. May ganito na pala yan. Kaya yung green lane sinasabi nila, hindi nila tinitingnan yung laman ng mga gagawin. Halimbawa, barangay pa lang, tapos kayo. Yan yung ease of doing business na sinasabi. Ako. Pare. Di ba? Meron pala requirement, tsaka mo na lang malalaman. Tapos may ikot-ikot. Kagaya itong ginagawa ngayon ng itong SEC na ito. Ano ba yung ginagawa dyan? Ang ginagawa ng SEC, hindi mo nga alam kung ano ka eh. Di ba kasi, walang face-to-face yan puro Digital. Digital. Kunyari, magagaling sila sa GTC. Cheton. Wala naman. At tapos, ano ginawa? Tapos, ang tagal. Mag-register ka lang, ang tagal. Digital na yan, ha? Digital na yan. Tapos, yung kanilang hindi nga nila namomonitor kung anong nangyayari dun sa mga korporasyon na yan. Mayroong mga korporasyon, bigla na lang nagbabago yung mga incorporators na hindi nila alam. Hindi naman nila namomonitor eh. Ang isa pang nirereklamo ata dyan, gusto daw taasan Yung fish. Anak na. Nauna yung new fees. Wala ka na nga servisyo. Digitization. Jik-jik-jik. Bago yan pare, nauutal tayo sa digitization. Ang foreign direct investment sa atin, hindi ho gano'n ka sigla. Yes. Ibig sabihin ng foreign direct investment, hindi dadaan na stock market, hindi dadaan. Hard investment yun. Factory. So you're building something talaga. Oo. Infrastructure. Yan. Foreign direct investment. Hindi ho ganun kagana. Hindi ganun kasigla. Hindi ka mukha sa Vietnam at at ang sinasabi nga, yung ease of doing business dito. Yung bubulagayin ka. Okay. Sa ganang akin, diyan dapat pumasok ang Maharlika. Maharlika. Oo. Kapag yung mga businesses na kailangan natin foreign direct investment, Big pasukin nila yan. At i-assure nila yung mga foreign direct investments, yung kanilang kinatatakot na mga kung anong-anong pagbulaga, mawawala. Meron na. That should be the airports. the model. Hindi. Ang best example niyan, and this is addressed to the Maharlika Fund CEO, who was the executive director of the presidential advisor on economic affairs, Frederick Go. Yun tungkol dito sa floating solar. Diyan sa Laguna. Laguna Lake. Yan, ang ano nila dyan is they're supposed to get a 2,000 hectare area for the solar. Malaking project ito. Tapos? They were talking about the 2 to 3 billion US dollars. Doon sa Okay. Hanggang ngayon, nabibinbin eh. At ang Ang problema nila dyan, pinapako, ECC, ang problema.
Environment Compliance Certificate. Okay. Paiba-iba yung kanilang requirement. Kasama na si Frederick Gaudan. At saka, pinirmahan yan ng mga investors at saka nung kanilang local partner sa harap ni Presidente. At tapos ganyan pa na yan. Yan. ECC. Hirap na hirap. Hirap na hirap. Ano ba? Kailangan ba natin o hindi natin kailangan yung project? Kailangan ba natin? Baka may Hindi mga natin. tatamaan kasing mga, ano na ron, kasalukuyan. Hindi. Set aside na yun eh. Meron na yun. Aside na yun. Merong gusto magkaroon. Yan. Yan ang problema. Yan, Ba't di ako kasama? yan ang bulaga. Nabulaga. Bakit hindi ako kasama sa picture? Yan. Yan ang problema. 9:01 ng umaga. Karambola sa Aliw 23. Major in Karambola sa DWIZ.